Nagpadala na ng aircraft carrier ang Amerika sa Iran. Bagamat hindi pa nagaganap ang mga public execution ng mga nahuling nagprotesta, tila pinupuwesto na ng Amerika ang mga piyesa ng kanilang strike group sa paligid ng Islamic Republic. Nag-viral ang tindero na si Irfan Soltani kamakailan lang dahil naharap ito sa bitay pero hindi natuloy dahil sa banta ni Trump. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na naglabas ng pahayag si Ayatollah Ali Khamenei na imbis na tumahimik ang gulo ay nagsilbi itong isang malaking pagkakamali. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang lalaking si Irfan Soltani ay nag-viral noong ito ay hinuli ng otoridad sa kanyang bahay sa lugar ng Fardis, malapit sa lungsod ng Karaj sa Iran, noong 8 ng Enero 2026. Ayon sa mga ulat, ang pag-aresto sa 26 na taong gulang na tindero sa isang clothing store ay bahagi ng malawakang crackdown ng gobyerno kung saan ang mga pinaghihinalaang sumali o sumusuporta sa protesta ay hinuhuli at kinukulong. Dito nagkagulo ang mga ulat at nagkalito-lito ang balita hinggil sa kalagayan ni Irfan. May mga nagbalita mula sa international media na hindi tumpak hinggil sa kapalaran ng lalaki na kumalat na parang apoy sa gitna ng malakas na ihip ng hangin. Mapapansin sa balita ng AP News noong 15 ng Enero na pinahayag ni Iran Judiciary Chief Gholam Hossein Mohseni Ejei na government must act quickly to punish more than 18,000 people who have been detained through rapid trials and executions. Dinagdag pa na if we want to do a job, we should do it now. If we want to do something, we have to do it quickly. Sa unang tingin, mukha talagang paparusahan ng lahat ng mga mahuhuling kasali sa protesta at madalian silang bibitayin. Dahil dyan nagsimula ang kung ano-anong balita at mga ulat. May mga nagpahayag na uunahing bibitayin daw ay si Irfan Soltani, tapos ay yung 18,000 inaresto. Sa unang basa mukhang ito nga ang sinabi, pero kung susuriin ay hindi yan ang pinahiwatig. Dahil sa naglabasang balita, marami ang nag-akala na binitay na yung tindero sa Karaj at marami pang sumunod. Kaya mas lalong nagkagulo, hindi lamang sa Iran, pati sa ibang bansa. Nagpahayag na rin ng pagtutol yung mga human rights groups hinggil sa inakalang pagbitay sa lalaki. Naglabas din ng pahayag yung mga Iranians na nakatira sa ibang bansa at nakisimpatya sa kanilang kababayan. Ngunit kung babasahin muli ang pahayag ng Judiciary Chief ng Iran, iba ang sinabi nito. Ika niya, government must act quickly to punish more than 18,000 people who have been detained through rapid trials and executions. Sa Tagalog, kailangan daw umaksyon agad ang gobyerno at gawing mabilis ang paglilitis at ang pagbitay. Kung tatagalogin ng maayos ang pinahayag, hindi ibig sabihin na kapag inaresto ay bibitayin agad. Marahil dahil sa mabagal ang due process sa Iran at maraming korupsyon sa gobyerno at pasikot-sikot sa batas. Kumbaga ito ay kanyang suwestyon sa dapat na mangyari. Hindi ibig sabihin na ito na ang mangyayari. Katulad din ng iba pa niyang pinahayag na if we want to do a job, we should do it now. If we want to do something, we have to do it quickly. Mapapansin na ilang beses nitong inulit yung mga katagang, if we want to, we should, at we have to. Sa Tagalog, kung gusto raw, ito ang dapat gawin.
At kailangan ito ang gawin. Malinaw talaga na ito ay kanyang mga suhestyon at hindi ang nagaganap ngayon. Sa balita ng One India YouTube channel, sinabi na Irfan Soltani and 52 Iranian killed behind US back. Sa unang tingin mukha talagang binitay na ang lalaki. Pero kung susuriin ang titulo, may question mark sa hulihan. Ibig sabihin ito ay isang tanong, hindi isang pahayag. Sa makatweet mababasa sa description ng video na human rights groups say Irfan was rushed through the judicial system, denied a proper lawyer, and faced charges that could carry the death penalty. Pinabilis daw ang paglilitis kay Soltani. Tapos ang sabi, faced charges that could carry the death penalty. Pwede raw itong humarap sa kaso na ang sentensya ay kamatayan. Ganun naman pala. Pwedeng humarap sa bitay, pero hindi sinabing haharap. Inakalang araw ng Miyerkules, 14 ng Enero bibitayin si Irfan. Pero hindi ba't binalita na public execution ang gagawin? Kung ganon, bakit walang video kahit isa man lang na binitay ito sa harap ng publiko? Napakaraming video ang lumabas noong protesta. Bakit itong napakahalagang kaganapan? Wala ni isang kuha. Totoo na meron lumabas na video noon na may binitay sa Iran. Pero sa ngayong 2026, mukhang wala pa. Gayunpaman, siguro pag natapos na ang paglilitis kay Irfan sa kanyang kaso, ay mapagpapasyang bitayin ito. Pero sa ngayon, wala pang lumalabas. Kung hindi ka makapaniwala, heto ang binalita sa CNN na ang pamilya na ni Irfan ang nagsabi na pinospone ang pagbitay sa kanya. Ganyan din sa ABC, inulat na pinatigil ang kanyang bitay. Nung tinanong ang judiciary ng Iran, ito ang kanilang sagot. Hindi raw sila nagplano na bitayin si Irfan. Tapos sa Yahoo News inulat din na nagpahayag ang mga rights group kasama ng pamilya ni Irfan na nasa mabuting kalagayan ito matapos ang pag-postpone sa kanyang pagbitay. Malinaw talaga na medyo nadala lamang ang mga balitaan sa pahayag ng Iran's Judiciary Chief. Ano't ano paman, tahimik na sana ang sitwasyon dahil napahinto ang mga sinasabing public execution. Pero tila hindi napigilan ng bunganga ni Ayatollah Ali Khamenei nung binira nito si Donald Trump. Binalita sa Al Jazeera noon lang 18 ng Enero na sinisisi ng Supreme Leader ng Iran si Donald Trump na siyang may kasalanan kung bakit naging nakamamatay ang protesta. Mabigat na akusasyon ang pinahayag na umugong hanggang sa White House at narinig ni Donald Trump. Kung mapapansin, hindi sinisisi ang Amerika sa gulo sa Iran. Bagkusay, ang sinisisi ay mismong si Donald Trump. Kumbaga hindi na ito politika, ito ay personalan. Medyo tumahimik si Trump noong hindi natuloy ang mga public execution. Pero nang siya ang sinisi, mukhang nagdilim ang kanyang paningin. Sumagot ito sa NDTV at sinabi na kailangan na ng Iran ng bagong pamunuan. At ang tunay na may kasalanan sa mga karahasan sa bansa ay walang iba kung hindi sa Ayatollah. At tapusin na raw ang pamumuno ni Khamenei. Medyo masakit itong pakinggan at nakakainsulto para sa Supreme Leader na siya ay pinabababa sa pwesto ng isang presidente. Pero hindi ang salita ni Trump ang dapat na ikabahala ni Ayatollah. Sa Jerusalem Post, pinahayag noon lang 18 ng Enero 2026 na ang aircraft carrier na USS Abraham Lincoln ay en route na o patungo ng Middle East habang pinag-iisipan ng Estados Unidos ang pag-atake sa Iran. Iyan din ang binalita sa DW
na pinalarga ni Trump ang isa nitong US warship patungong gitnang silangan. Sinabi din niyan sa JNS News na pinadala ng Pentagon ng USS Abraham Lincoln sa gitnang silangan. May ilang nagsabi na panakot lamang ito ni Donald Trump at hindi nito aatakihin ang Islamic Republic. Siguro nga ay hindi aatake ang Amerika at ito ay panakot lamang ng mga kanuo. Pero kung babalikan ang pagbomba sa mga nuclear facilities ng Iran noong isang taon, hindi ito panakot. Lalo pa kung babalikan ang pagsalakay nila sa Venezuela, medyo malaki ang posibilidad na totohanin ang banta. Siyempre, hindi makukumpirma sa ngayon ang tunay na balak ng Amerika, kung ito ay nananakot lang o ito ay naghahanda. Kung pag-iisipan, malaking abala ang ipadala ang isang higanting aircraft carrier sa tabi ng kalaban kung ito ay panakot lamang. Aabot ng 6,000 katao ang crew nito na palaging handa. May mga 60 sasakyang karga-karga kasama ang mga Super Hornets na pang dogfight air-to-air at air-to-ground strike, mga F-35 stealth fighters, Growler electronic attack jets, Hawkeye early warning command aircrafts at mga MH-60 Seahawk helicopters. Bukod pa sa firepower nito at defense capabilities, super handa ang carrier sa anumang labanan. At tandaan na bago sumalakay ang US sa Venezuela, ang unang pinwesto nito ay mga aircraft carriers. Anong aral ang mapupulot dito? Ang detalye hinggil sa pagbitay kay Irfan Soltani ay pinagtatalunan ng ibang balitaan kung ito ay buhay pa o hindi na. Subalit may isang katotohanang hindi maikakaila kahit ni Ayatollah na ito ay nagkamali ng kanyang pinaratangan si Trump. Hindi na sana lalala ang gulo kung ito ay tumahimik. Ngayon, puproblemahin ito ang tugon ng Amerika sa paglarga ng isang higanting aircraft carrier sa tabi ng kanyang bansa. Bagamat hindi patiyak ang tunay na balak, hindi batang sabi sa laro ng chess, the threat is always stronger than the execution. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.